Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin sa iyong pagbigyan, sapagat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang ang pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming isip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita, ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay mahapot madamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod, matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan.
Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang kalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangay dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Palad ang mga na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asaan at hika. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y maraming naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madiriman ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag ay nasa iyo, ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kasal, happy anniversary po. Sa mga nagdiriwang din po ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, ay happy birthday po. Lalo tigit sa aking pamangkin, si Lloyd, happy birthday, at sa atin hong naglilingkod dito sa simbahan, si Noe, ay happy birthday din. Mga kapatid, sa atin hong mabuting balita ay narinig ho nating si Jesus mismo ang nangungusap sa atin at nagpapaalala sa atin na ang kayamanan natin sa buhay pananampalataya ay hindi ho dito sa lupa. Ang kayamanan ho natin ay kinakailangang impukin natin sa kanyang kaharian. Siya na mismo ang nagsasabi sa atin na ang kayamanan dito sa lupa ay maaaring mawala, maaaring maubos. Sapagkat sinasabi sa ating mabuting balita, maraming mga tanga at kalawang na makakapasok at merong mga magnanakaw na kukuha ng ating mga kayamanan. Pero mga kapatid, sa buhay pananampalataya ho natin, kapag ang inimpok natin ang kayamanan natin sa kalangitan, yun ho ay hindi makukuha para sa atin. At ano ba yung mga kayamanan pwede nating impukin at masasabi nating ito ang maging bitbit ko papunta sa kaharian ng langit? Una ay ang paggawa ng mabuti. Sa paggawa natin ng mabuti, kita na Jesus kung ano ang
mga bagay na ginagawa natin, kita ang magiging bunga at resulta kung paano tayo nagsumikap sa buhay pananampalataya natin. Kabutihan ang magiging daan upang tayo ay maligtas. Kabutihan ang magiging daan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Kabutihan ang magiging daan upang makapiling natin si Jesus. Pangalawa ay kalinisan. Kalinisan ng ating puso at isipan. Yung wala tayong ikinukubli, wala tayong itinatago, wala tayong ipinagsisinungaling. Kalinisan ng ating puso at isipan. Ang magiging daan din upang tayo mapalapit sa Diyos. Ang magiging daan din upang tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian. Kita ho natin kung paanong ang mga banal, sila ay nakapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Meron silang malinis na puso at isipan. Na walang iniisip at walang pinapakiramdaman kundi ang Diyos. Walang iniisip kundi ang maglingkod sa Diyos. Walang iniisip kundi ang gumawa ng mabuti sa kapwa. Ano ang mga banal? Bakit sila'y nasa langit? Dahil malinis ang kanilang pag-iisip. Malinis ang kanilang konsensya sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ganun din ang ipinapaalala sa atin ng Diyos ngayong araw na ito. Paano ba natin maiimpok ang ating kayamanan sa kalangitan? Maging malinis ang ating puso at isipan. Tanggalin natin yung mga bagay na hindi naman nakakatulong para sa atin. Tanggalin natin yung mga bagay na iniisip natin para sa iba. Sino lagi ang nagpapadumi sa ating isipan, sa ating puso? Yung mga bagay na alam naman nating hindi nakakatulong sa atin. Katulad ng mga anong bagay. Yung pag-iisip natin ng masama sa ating kapwa. Yun ho ang nagpapadumi para sa atin. Ano ba ang dapat nating gawin upang malinis din ang ating puso't isipan? Isipin din natin kung ano ang maganda para sa kanila. Isipin din natin kung paano natin matutulungan ang ating mga sarili. Ganun ho ang mga bagay na makakaligtas sa atin dito sa lupa. Ang mga kayamanan na pwede nating impukin para sa langit. Pangatlo ay ang pagbabago. Mga kapatid, kung gumagawa tayo ng mabuti, dapat meron din na pagbabago sa ating mga sarili. Kung gumagawa tayo ng mabuti at malinis ang ating puso, ang kasunod nun, tayo ay nagbabago. Nagbabago sa mga bagay na hindi akma sa buhay pananampalataya natin. Nagbabago sa mga bagay na mali nating mga ginagawa. Mga kapatid, lahat ho tayo'y merong kahinaan. Merong kasalanang nagagawa. Pero mga kapatid, sa buhay natin, tinitingnan ng Diyos kung ano man ang mga bagay na nagawa nating kasalanan. Ang tinitingnan niya kung paano tayo nagbabago. Ang tinitingnan niya kung paano tayo nagsusumikap upang tayo ay mapabuti. Ang tinitingnan niya kung paano tayo nagsusumikap na sumunod sa kanyang landas. Mga kapatid, sa buhay ho natin, kinakailangan natin impukin ang kayamanan sa kanyang kaharian. Sabi nga sa isa pang mga mabuting balita ni Jesus, napakahirap pumasok sa kanyang kaharian. Napakakitid ang daanan. Kung napakakitid ng daanan, mga kapatid, kinakailangan sundin natin ang kung anuman ang iniutos sa atin ni Jesus. Sundin natin kung anuman ang paalala sa atin ni Jesus. Ang mga makamundong bagay ay nauubos at nawawala. Pero kung tayo ay nag-impok para sa kayamanan natin sa kaharian ng langit, mga kapatid, doon natin mararanasan ang tinatawag na Jesus
na buhay na walang hanggan. Doon natin mararanasan, mga kapatid, ang pawang kaligayahan at wala ng kamatayan. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin na sana sa buhay natin dito sa lupa, mas pahalagahan natin ang ating pananampalataya. Mas pahalagahan natin ang pagkapit natin sa Diyos. Mas pahalagahan natin ang pagsunod sa Kanya kaysa sa mga ibang bagay. Sapagkat ang buhay natin ay matatapos sa mundong ito. Hindi tayo tatagal. Hindi tayo mananatili sa mundong ito. Tayo din ay lilisan. At sa paglisan natin, nakahanda na ang Diyos upang tayo ay tanggapin sa Kanyang kahit. Harinawa, sa banal na misang ito, pagdasal natin sa buhay natin pananampalataya, mas mapahalagahan natin, mas maibigay natin ang ating oras at panahon para sa Kanya, sa paglilingkod upang tayo rin makapag-impok ng ating kayamanan sa Kanyang kahit. Isang magandang umaga sa inyo. Hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan sa ating panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lingkod pamamayan, naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuan ng pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit ng kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga at hindi mga lubos na nagmamay-ari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtotoo ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Kami ginawa mong mga angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama natutulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.
Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan talayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Umayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.